Ilang oras matapos ihain ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dumulog ang kanyang kampo sa Korte Suprema. At sa mga social media posts ng kanyang anak na si Kitty, sumipa raw sa lagpas 300 ang glucose level ng dating Pangulo, kaya pinayuhan siyang magpa-admit. Saksi, si Salima Refran. Sa Instagram stories ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty, mag-aalas 6 ng gabi, naka-nasal cannula ang dating Pangulo at ang caption, nangihina na raw ang kanyang ama. Walang isang oras matapos ang post na yan, nag-post si Kitty na pinipwersa umano ang kanyang ama na bumiyahe sa eroplano. Ito lang sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this easy. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany the hard way. Our president. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Ipinost din ni Kitty ang medical certificate ng kanyang ama. Sumipa raw sa 328 ang kanyang glucose level at pinapayuhang ma-admit siya sa ospital para maiwasan ng acute diabetes complication. Noong inaresto ang dating Pangulo, susunduin sana siya ng mga kasamang doktor at ambulansya ni Senador Bongo sa NAIA. Pero bigo silang makalapit. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawi yung pass namin. Idiniretso si Duterte sa Villamor Air Base, kaya doon naman nagtungo si Go. Pero hindi rin siya pinapasok. At kahit nang sunduin siya ng partner ni Duterte na si Honilet Avancenia, hindi ito umubra. Bababa na ako para makabalik na siya. Hindi na ako papasok. Hindi pa rin sila pinapasok kahit nang babain ni Avancenia ang mga sundalong bantay. Yun po sir ang instruction. Na-erase ko na po yung concern sir. Unfortunately po sir, yun ang instruction namin sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadalhin. Sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, nagpasaklolo na sa Korte Suprema si dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa para pigilan ang pagsunod ng Pilipinas sa ICC at sa pagpapatupad ng warrant nito laban kay Duterte. Sa Petition for Certiorari and Prohibition, sinabing labag sa batas ang pagtalima ng Pilipinas sa warrant ng ICC at pinikwestiyon ang constitutionality ng pag-aresto sa kanya. Hiling din ng petitioner temporary restraining order, preliminary prohibitory and mandatory injunction at permanent injunction and prohibition na nagbabawal sa pagsunod, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ICC at pagtulong sa Interpol sa pagpapatupad ng anumang legal na aksyon mula sa ICC. Hiling din sa petisyon na kung arestado na nga ang pagpapalaya sa mga petitioner na sina Duterte at De La Rosa at iba pang konektado sa ICC investigation. Since the Philippines is no longer a party to the International Criminal Court, then it has no business anymore cooperating with such body, including the International Police, Interpol. We are earnestly praying to release outright from custody our beloved former President Rodrigo Duterte on the ground that his detention now is illegal, unconstitutional, and has no basis under the law. Respondent sa petisyon, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Boying Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief General Romel Marbil, CIDG Director General Nicolas Torre III, Solicitor General Menardo Guevara, DFA Secretary Enrique Manalo, AFP Chief General Romeo Browner at Bureau of Immigration Commissioner. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga respondent. Samantala, sabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, hindi raw bunga ng batas sa Pilipinas ang mga kinakaharap ni Duterte, kundi ng ICC. Kaya hindi raw tama na sisihin niya ang pamahalaan. Dapat daw makakuha ang mga abogado ng dating Pangulo ng kopya ng mga kaso laban sa kanya para malaman kung bakit siya pinaaresto. Wala raw kinalaman ang Philippine domestic laws sa kanyang problemang legal. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ng inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.